Good day mga boss. So March update tayo mga boss. Hindi ako nakapag-vlog last week. Pero tutuloy natin to with a March update. Kasi March na eh. Yan, yung March update, papakita ko lang sa inyo kung anong laman ng fish shop natin. Tsaka kung ano nangyari ngayon dito. Yan, kung ano yung mga bago. Tsaka kung ano yung mga di bago. Yan, tsaka kung ano yung mga plano natin. Okay? So sisimulan natin dito sa dulong rack. Yan, tapos lalagyan din natin ng isang Q&A part sa bandang huli. Para dun sa mga filtration na question. Ayun, ibabalik natin dito sa part na to. Okay? So dito guys, meron tayong mga balloon molly pa din. So meron tayong mga nakuhang bagong breeders. Ayun, shoutout kay Sir Sunny. Ayun o, nakuha natin sa Bustos. So mga Sakura. So hinalo natin siya dun sa Red Eye Sakura natin na original dun sa may dulo dun. Yung dati, doon kung naalala nyo yun sa isa kong update video. Tapos, Golden Zebra natin, wala na. Ayun, hindi na ako nag-out kasi mga hindi na ako nagagandahan eh. Ito pala yun. So, talon tayo dito. Ayun o. So maganda yung kulay nila pero may konting buntot kaya hindi ko na ina-out din. Kaya wala nang mga pair-pair. Ayun, kaya inubos ko na lang. Mga nanghihingi, binibigay ko na. Ayun, so konting-konti na lang. Re-reset tayo ngayon. Mas mahigpit tayo sa mga quality ng isda. Ngayon naman, dito meron tayo ditong GBT na light base. Ayun, i-out ko to sa sa channel mga boss. Ilang piraso to? 3 pairs pa to? 2, 4, 6, 7. 7 pieces. Tingnan natin kung magkano natin i-out dun sa channel natin. So, murang-mura lang. Ayun, panimula. Magandang panimula to. Red Eye. And then dito, GBT Lartail. Then ito mga halo-halo lang to na fry. Dito, galing dito. Naipon siya. Tingnan nyo, dumami oh. So, mga ano lang to. Hindi siya magaganda. Inipon ko lang talaga, ang dami. So may mga Pikachu pa oh. Hindi ko alam kung sino nanganak ng Pikachu na to, pambihira. Ayun, nakita nyo nung nakaraan, may post ako sa Facebook, may mga Pikachu. Ayun, may mga Pikachu. Ayun, may bumisita dito na isang araw. Hindi naman nila napansin na Pikachu nga. Ayun oh, sabi ko lemonade eh. Pero technically kasi yung Pikachu parang lemonade lang na less white, di ba? Ayun, hindi siya light base, parang yellow and black lang talaga. Ayun, then ayan, so yun nga dito, meron pa tayong mga trico na breeders. So ito almost 6 months na. Ayun, hindi na ganong kaganda, trico redhead. Ayun, so kung may gusto, budget lang, siguro out natin ng each. Okay, so yung naka-gets, yun lang bibigyan ko nun. Yung iba, regular price sasagot ko sa inyo pag nagtanong kayo. Okay, and then sa trico, ayun, may order sa atin sa Bulacan. Binigay natin ng good price, ayun, for show grade. Ngayon may mga natitira tayo dito, mga binibreed natin na trico. Yung isa dito galing sa Expo. Ayun, nabili ko dun sa binili ng misis ko dun sa stand ni Oyi. Ayun, di ko alam kung kaninong yan eh, redhead trico. Pero may isa akong female. Itong redhead na to. Kung nakikita dito sa ating action cam. Ngayon lipat tayo sa ito pala, meron tayo ditong mga gold, flat gold, o kaya hindi ko na alam kung ano to eh, nagiba kasi yung kulay nila mga boss eh. So patancho na tong mga to. Ayan, so pero flat gold to na red eye. Ayan, so tingnan natin kung anong kalalabasan ng breeding dito. Ayan, naka-harvest na ako dyan. Ito yung harvest niyan. Actually may bumili dito, yung pinost ko na isang araw. Nakakuha sila ng magandang batch doon. Ako, tinaasan ko yung presyo para hindi nila makuha. Kaya lang kinuha talaga ni sir. Ayan, so shoutout sa inyo sir. Ayan, good price ko lang din naman binitawan. Ayun, natural, regular price lang. Then, ito yung mga anak nila. Ayan, so sana mapalaki natin ng maayos. Hindi ko pa nililipat yung BBS natin. So pinapakain ko sa kanila ngayon. Pagkain ng medaka. Ayan, yung medaka guys, yung rice fish. Ayan, susunod na project natin. And then dahil nabanggit ko na din, meron tayong bagong alaga. Noong pang expo time to eh. After ng expo, bumili tayo ng medaka. Ayan. So tawag dito, Flare X yata yung strain na to. So search nyo lang, Google nyo, rice fish. Then, next tayo. Ayan. Ito, mga pinapalaki natin, mga lemonade dito sa filtration natin. Pag-usapan natin ito mamaya. And then, dito mga veil tail, ilan na lang. So mga veil tail ko dito, halos pinamigay ko na. Meron tayong mga trico boss na yung trico natin na i-out mga boss. Trico siya kasi tatlo naman talaga yung kulay. Pero makikita nyo may gold lang siya sa muka. Dito sa part na to. Tapos crystal eyes siya or blue eyes. Ayan. So ganun yung genes niya.
Kaya abangan nyo. Ayan, sobrang dami nito mga boss. So halos ano siya eh. Teka lang. Halos marble siya na try ko kasi meron nga siyang gold sa muka. Kaprasong gold lang. Kaprasong solid na freckled na gold sa muka. Ayan, napakita ko na yan sa isa sa mga vlog ko eh. Ayan, so abangan nyo na lang. And then ngayon, sa PKBM, ang marami tayo ay red eye. Ayan, so sobrang puputi ng mga red eye natin mga boss. Ayan o, nakita nyo sa vlog. Ayan o. So sobrang puputi ng mga red eye natin. Ayan. So ngayon, ang pakain na natin sa kanila ay Chubipex na. Ayan. So ito yung out natin. Alam nyo na yung presyo niyan. Regular lang tayo, mababa lang presyo niyan kahit sobrang ganda. Ayan o. Puputi mga boss. Nakita nyo yung shorts ko, orange. Ayan o. So makita nyo na hindi edited yung kulay nila, na pinaputla lang gano'n. Yung iba ginaganon eh. So makikita nyo na hindi edited. So kapag isang tip pala mga boss, kuwari may nagpakita ng red eye, sabi ang puti-puti daw. Tingnan nyo yung paligid ng video. Tingnan nyo kung meron doon dapat ba ay pula o dapat ba ay orange, tapos hindi siya ganun yung kulay. Sabihin nun, inedit yung kulay nun. Kasi alam na natin yung red eye, yung dulo ng ulo nun, minsan nagle-lemon head. So doon yung makikita kung yung background nung video, maputla yung pula o maputla yung orange, o kaya yung kamay ng tao hindi siya tama yung kulay. Okay, so doon yung malalaman kung dinaya yung kulay, kung edited. Ayan. Tsaka isang tip doon sa editing, yes, edited yung mga video. Ayan, katulad itong video na to, sinashot ko siya in a certain way pero i-color correct ko siya. So may tinatawag tayo na color correction at saka color grading. So magkaiba yon. So iba yung color grading, pinapaganda nila yung kulay in a certain way. Iba rin naman yung color correction. Ibig sabihin, kino-correct mo yung kulay dun sa tamang kulay na dapat nakikita nung naked eye. So, ayun, magulo na yun. Lumalay tayo. Pero, ayun, meron kasing mga nagtatanong, madilaw ba yung PKBM mo? Boss, kung ano yung nakikita nyo sa video ko, yun talaga yan. Okay? So, ayoko rin ng madilaw na PKBM. Kaya kung ano yung pinapakita ko doon, ganun talaga yung makikita nyo. Okay, so yun yung PKBM red eye natin. Ngayon, dito may mga out tayo na, hindi pa for out to. Pinapalaki tayo, grow out ng mga GBT. Tapos dito naman, red eye ulit. Ayan, PKBM red eye. Tapos doon may group ako dito ng mga, spotted. Tsaka PKBM, tsaka EBBM. Yan, halo-halo, trico. Ayusin natin yan sa mga susunod na araw. So, tama-tama, long weekend. Sana makapagalat tayo ng oras dyan. Ngayon, para naman sa ating shoutout. So maraming salamat dun sa mga nagpapa-shoutout sa ating sa mga vlog. Ayun, yung mga previously kasi na napanood nyo na mga vlog guys, ni-record ko siya ahead of time. Kaya hindi ko kayo masya-shoutout doon kasi dati ko pa ni-record yun. Hindi naman dati, pero siguro 1 week or 3 days ago. Ayun, bago kayo nagpa-shoutout. Kaya iniipon ko talaga din. Doon tayo mag-shoutout. Ayun, so eto na yung mga shoutout natin. So maraming salamat kay Cedric Enriquez. Ayun, shoutout sa iyo boss from Basilan. Kay Christian Joe Bandal Panis. Ayun, yun ba talaga pangalan mo boss? Ayun, shoutout sa iyo. And of course kay Aquaverse. Ayun, maraming salamat boss. Kay MC Aizen Ray, kay Kevin Vergara, kay Rohina Jumdail. Ayun, and ayun, taga Hulo-Sulo pa yun. Ayun, shoutout sa iyo boss. Kay Super Worms na sipit. Ayun, shoutout sa iyo boss. Sobrang solid. Kay Fritz Laguna, kay Babin Noble. Ayun, customer natin siya, and kay EM Tech. And ito pa umabol sa member ng Team Bulacan, yung kay Daniel Limuco. Ayun, kanina ko lang na nasulat dito. Ayun, shoutout sa inyong lahat. And ayun, shoutout sa Team Bulacan. Ayun, balikan tayo sa topic ng filtration. Dito sa filtration natin mga boss, nagtatanong, so ano mas sulit? Bumili ng filtration o gumawa ka ng sarili mo? So depende yun mga boss. So kung mag-i-invest ka sa malaking ganito, ayan, hindi to sobrang laki. For example lang, ayan, gumawa ko 6 tubs, may plano ako. Kung bibiling ko yung mga gamit na yan, may gastos din yan. Hindi siya nakakatipid eh. Ayan, depende kung may gamit ka na. Kung may gamit ka na, sige gawin mo. Pero ito nakikita nyo, yung isang pack ng Baki Rolls na yan, or yung ceramic rings, may presyo din yan. Ayan, hindi mura yan. Kaya nasa sa inyo rin kung magdi-DIY kayo, o bibili na lang kayo ng filter. Pero sa mga mechanical filter na ganito, ayan, yung mga overhead filter na DIY, mas makakatipid kayo. Lalo na sa pinoproduce na performance, makakatipid kayo. Kasi kung bibili kayo ng DIY, ay nang gawa na filter na ganito kalaki, mamamahal kayo. Kasi pump pa lang yan, yung nakakabit na dun sa filter, napakamahal na.
Pero ito, kuwari ito, pump nito, 300. Ayun, mga 300 to 500. Ito kasi Sansan to, yung pump na to. Tapos dito, mga nagastos ko dito, let's say around 500. Kasi yung ceramic rings, medyo may presyo nga yan. Tapos PVC, mura lang naman. Tapos fittings, so depende kung anong ginamit nyo. So let's say, mga around 1,000. Depende talaga sa ilalagay nyo. Ngayon, ito mas mura, pumice stones. Ayan. So kung gagawa kayo ng mga DIY filter, pag-isipan nyo talaga kung ano lalagay nyo. Hindi yung nakita nyo lang sa internet, ay ganito pong ginawa niya, no? Tingnan nyo rin kung bakit ganun yung ginawa nila. Kasi baka meron pala, bumili sila ng isang bundok na lava rocks o kaya isang sakong lava rocks para ma-set up yung isang pader na under gravel filter sa inyo na kayo. Gagawa lang naman kayo ng isang simpleng filtration lang. Baka mas makakatipid kayo kung bibili na lang kayo ng isang sponge filter. Kasi halos same lang naman yung performance niyan. Okay? And pag-isipan nyo rin yung gravel filter, lalo na kung hindi naman malakas yung aeration nyo, medyo tagilid kayo sa gravel filter. So dapat kapag naka-gravel filter kayo, lalo na yung mga naka-cup na ganun, may sapat na aeration yon o flow yung inyong tubig para syempre mag-circulate dun sa biomedia yung tubig. Okay? Kailangan mag-cycle siya. Yun lang siguro yung masasabi ko. So, versus dun sa sponge filter at saka dun sa mga DIY and dun sa overhead filter. Ayan, search nyo na lang yung video natin about dyan. Kadikit yun ng yung series about kung paano ako ginawa to. Okay? So, yun lang mga boss. Yun lang i-share ko sa inyo. And huwag kayong may magtanong dyan sa comment section. Don't forget to like and subscribe. And para dun sa magpapa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. Ayun, shoutout sa mga sa mga solid nating viewers dyan. So, abangan nyo yung susunod nating vlog. Yun yung about dun sa expo. In-edit ko lang. Mahirap kasi i-edit. Ang daming footage. Ayun, tsaka panonoorin ko lahat. Ang dami kong sinat doon na kung ano-ano. Okay, pero maganda. Okay? So, maraming salamat mga boss. And don't forget to like and subscribe.